Magandang hapon po sa ating lahat at sa ating mga panauhin. Pare na po kayo magsitag po. Salamat. Sa ating mga panauhin, sa ating mga guro, sa ating mga nagagandaan at nagagwapuhang mga guro. Ma'am sir, wala pa po kayong pinagbabago. Ang gaganda niyo pa rin po at saka nagwapo niyo. Sa ating mga estudyante na narito ngayon, sa ating mga magsisibang tapos, at sa ating mga magulang, at sa lahat na naririto ngayon upang saksihan ang tagumpay ng ating mga mag-aaral. At binabati ko po kayong lahat sa inyong pagsusumikap tungo sa araw na ito. Congratulations po. Bago po ang lahat, nais ko munang magpasalamat sapagkat isa pong malaking pribilehiyo ang tumayo sa inyong harapan upang magbigay at magbahagi ng inspirasyon bilang tagapagsalita sa araw na ito. Maraming salamat po. At nais ko rin pong kilalanin at magbigay pugay sa mga taong dahilan kaya ako'y narito ngayon sa inyo. Nandito na po ang ating punong bayan, ginagalang Patrick Nel Meneses, Vice Mayor Alberto Bituin, at ang Magandang araw po sa ating mayor, sa ating vice mayor, sa ating konsehan. Mga bata, alba lang, ako na dito. Alba, okay? Okay, tuloy na po ha. Bago po ang lahat, nais ko munang magpasalamat sapagkat isa kong pribileyo narito ako ngayon. At nais ko rin kilalanin at magbigay pugay sa mga taong dahilan kaya ako narito sa inyong harapan. Ang mga ilaw ng aking buhay, ang ilaw ng aming tahanan, ang aking ina, Maria Teresa Pervin, at ang aking nanay, Teresita de los Reyes. Nandito po sila. At sa ating mayor, good afternoon po. Kanina, yung nagsasalita ang ating valedictorian, binulungan ako ni Sir Lagi. Sabi niya, mamaya sabihin mo, sana sila naman yung susunod dito after few years. So, tina-challenge ko kayo na siguro 10 taon mula ngayon, kasi baka magkakalis kayo 5 years, so yung 5 years experience nyo, sana kayo din naman yung nakatayo dito ngayon. Okay. Sabi nga ni Sir Pilawan kanina, isa po akong apo ni Kamomoy. Siya ang dating Pangulo ng Parents Teacher Association sa loob ng maraming taon sa ating paaralan. Siya talagang nagtaguyod ng aming edukasyon, mula high school hanggang college. Kaya alam kong gusto niyang makasama sa espesyal na araw na ito. Ngunit sa kanya pong pamamaalam sa amin halos 3 linggo na nakaraan, ay hindi na po siya nakasama. Ngunit alam ko na makikinig siya ngayon, at ay para sa iyo. 11 taon na nakalipas na ako'y magtapos sa ating inang paaralan. At masasabi kong madami na ang nagbago. Dati doon pa kami graduate sa quadrangle ng elementary school. At ang pinakabagong building dati ay yung nasa likod. At yung mga building dito wala pa. Tsaka yung grounds na to wala rin yan dati. So, nung bumalik ako dito last year, para sa reunion namin, dahil 10 years na kami graduate, sobra akong natuwa at talagang sobrang saya yung naramdaman ko. Sapagkat marami akong nakita na wala noon. Bagong classrooms, itong covered court na ito, at mas malawak na grounds. Noong ako kasi tumakbo bilang Pangulo ng Student Government Organization dati, o SSG ngayon, isa sa aking hangarin ay magkaroon ng covered court para sa ating paaralan. Hindi man sa aking termino nagkaroon ng katuparan, alam kong may mga taong nagsumikap para sa adhikain ito. Kaya lubos ang aking saya sa katuparan ng isa sa aking mga pangarap para sa Taliktik High School noon, o ngayon ay Taliktik National High School na. Pero higit sa lahat, masaya ako dahil ang mga pagbabagong ito ay palatandaan at kahulugan lamang na mayroong pagbabago at pag-unlad na nagaganap. At may mga nagsusumikap, nagsasakripisyo at tumikilos para maitaguyod ang mga ito at pinapalakpakan ko yan. Ating bigyan palakpakan.
mga magulang at ang mga taong tumulong at patuloy na tumutulong para sa kaunlaran ng ating inang paaralan. At para sa ating mga magsisipag tapos, let me begin by saying, and you could take note of this, your success is only limited to your own imagination and your hard work. Ulitin ko, your success is only limited to your own imagination and your hard work. With our team, Saktong Buhay, sa dekalidad na edukasyon pinantay, dalawang bagay ang naging focus ng aking atensyon. Una, ay ang mga salitang saktong buhay. Pangalawa, ay ang salitang edukasyon. Nung ako ay high school pa lamang, sa pagkakaalala ko, hindi man kami sagana sa buhay noon, kung minsan kinakapos. Pero alam namin na nagagawa ng paraan ang aming pambaon, nakakaraos pa rin naman. O siguro, masyado lang akong bata pa noon para maintindihan yung tunay na sitwasyon ng aming pamilya. Pero nung ako'y mag-college na, nung unang 2 taon, wala pa naman din problema dahil meron akong tito sa abroad na siya yung tumutulong sa akin sa pag-aaral ko. Ngunit sa mga sumunod na taon, nag-umpisa ng maramdaman ko na unti-unti nang humihirap at bumibigat ang bawat araw. Pambaon, pang-project, pambayad ng libro, ng uniform, tas pag-enrollment, tuition fee, pag-finals exam na tuition fee ulit kasi partial payment lang naman yung binayad mo nung enrollment. Bagamat ako ay scholar ng ating punong lalawigan sa loob ng 5 taon, ang sistema noon ay kailangan mo munang bayaran yung tuition fee. Tapos pag-enroll ka na, tsaka ka pala makapagpasa ng requirements para makuha yung scholarship mo. Kaya sa kabila ng ako'y scholar, naramdaman ko din kung gaano kahirap ang kada enrollment. At yun nga, unti-unting nagkapatong ang mga problemang pinansyal, kaya kinailangang huminto ng aking kapatid na sumunod sa akin sa kolehiyo para ako naman ay, na malapit nang makatapos, ay makatapos muna. Kaya ang nasa isip ko lamang noon, habang ako'y nag-aaral, ay kailangan ko makatapos para makapaghanap ako ng magandang trabaho upang masuportahan ko ang aking pamilya. Dumating pa sa point na nung graduating na ako ng college, na kinailangan kong magtrabaho as part-time bilang part-time sa isang sikat na quick service restaurant sa Malolos Bayan. At doon ko naramdaman yung sobrang hirap at sakripisyo habang nag-aaral ka at nagtatrabaho ka. Ngunit sa awa ng may kapal, matapos ang 5 taong pagsusumikap sa pag-aaral sa kolehiyo, ako ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Civil Engineering sa Bulacan State University noong 2009. Kaya nung ako'y makatapos na, ang nais ko lamang ay makapaghanap ng trabaho. At kung ako'y makapagtrabaho na, ang nais ko lamang ay matutunan ang lahat ng meron doon sa trabaho ko at lahat ng pwede kong matutunan ay inaral ko talaga. Kahit gaano kalaki o kaliit yung sweldo na ino-offer, hindi ko yung tinignan. Kasi ang nasa isip ko lang, gusto ko ng experience. At yung kaalaman na dapat at pwede kong matutunan sa actual. Kumbaga, yung real world knowledge. Hanggang dinala ako ng pagkakataon at pinili ko na din na makapagtrabaho sa ibang bansa upang makatulong sa pamilya. At sinubukan ko ang makipagsapalaran sa Singapore. Dala ang isipan na matuto pa at palawigin ang aking alam na experience, ako'y nagsumikap sa aking larangan. At hindi naman ako nabigo sapagkat nakatagpo ako ng kumpanya na nagtiwala rin sa aking kakayahan. Kaya nanatili ako magbigay ng serbisyo at suklihan kanilang paniniwala. Sa ngayon, 4 na taon na ako sa aking kumpanya sa Singapore. At dahil sa tagumpay na ito, patuloy ang naging pagtaguyod ng inyong lingkod sa aking pamilya. Ngayon ay may 2 akong kapatid sa kolehiyo. Ang isa ay magtatapos na ng electrical engineering sa BSU. Actually, nung Thursday, umattend ako ng recognition niya kasi hindi na ako makasama ng graduation niya sa April 14. Dahil bukas, lilipad na rin ako pabalik ng Singapore. At karangalan ko ang sabihin sa inyo na ang aking kapatid ay isang Dean's Lister at quizzer ng kanyang department. Ang isa ko namang kapatid ay kumukuha ng secondary education sa BSU, sa Meneses Campus. At ang aming bunso ay kasalukuyan nag-aaral dito sa ating minamahal na paaralan. At proud akong sabihin na kaming 5 magkakapatid ay pawang mga bunga ng Talentip National High School. So, sa hindi kalalimang pagtanaw, sa nakalakihan nating paniniwala,
ang makapagtapos ng pag-aaral o ang edukasyon mula sa paaralan ang sagot upang magkaroon ng maayos na buhay. At sapat na itong tugon sa ating tema ngayon. Tama? Sangayon din ako diyan. Dahil para sa akin, ang diploma ang magiging baseline ng success mo. Pero hindi ibig sabihin nun, kung nakatungtong ka ng college, pwedeng ang baseline mo ay nandito na. Kasi may diploma ka eh, may certificate ka. So kahit saan ka magpunta, meron kang panlaban. So nandito yung baseline mo. Pero hindi ibig sabihin nun, yung mga hindi makatungtong ng college ay nandito. Dahil may mga pagkakataon na yung mga nakapagtapos ng pag-aaral o nakatungtong sa kolehiyo, wala rin nangyari pag-unlad sa buhay. At meron naman, mga hindi nakatapos, pero dahil madiskarte sa buhay, ay meron ding may pagmamalaki. Kaya ang nais kong i-emphasize sa araw na ito, para sa ating magsisipagtapos, ay beyond the belief. Remember yung sinabi ko kanina, nasabi ko ay take note nyo. Your success is only limited to your own imagination and your hard work. I started investing noong 2013, so nearly 2 years ago. Nang ako'y medyo nakakaluwag-luwag na rin, financially. Nag-invest ako sa isang solid property sa Quezon City. At hindi nagtagal ay nasundan ng isa pang property dito lang sa malapit sa atin. At sa ngayon, meron na akong munting negosyo sa aming lugar, sa Santa Ana, at pinangangalagaan ito ng aming panganay na kapatid. Kasi in investing, kapag may dumating na pagkakataon, dapat i-grab yan. Pero dapat ready ka sa responsibilities. And dahil nga sa pagpasok ko sa mundo ng investments, nagkaroon ako ng interes sa pagbabasa ng mga short articles online. Mga tungkol sa investing, way to financial freedom, how to make yourself better, and how to make your life better, at mga ganung bagay na pwedeng magpaunlad sa sarili ko at sa kaalaman ko. Uma-attend din ako ng mga talks and seminars at humahalubilo sa mga taong may same mindset. Have you ever heard the saying na you are the average of the 6 people you are always with? Kunyari, meron kang group of people. So, sa 6 sila, pag 7 ka, kung ano yung character nila, yung average ng character nila, pwedeng ikaw yun. So, ito yung tinatawag natin, yung pagbabasa ko nitong mga ganitong articles, tinatawag natin personal development. Personal development is the belief that you are worth the effort, time, energy, and everything needed to develop yourself. And personal development is important to be successful. Personal growth ensures your potential and your future. Because low self-esteem puts a ceiling on our potential. Uulitin ko, and I really want you all to keep this in mind, your success is only limited to your own imagination and your hard work. But of course, importante higit sa lahat ang gabay ng Diyos. At kailangan natin ng combination ng pananampalataya natin sa Diyos at paniniwala natin sa ating sarili upang makamit natin ang mga pangarap natin sa buhay. But first, to be successful, you have to firmly know your why. Why? Bakit ko ba gustong gawin ito? Bakit ko ba kailangan gawin ito? Your why. Your whys will drive you to where you wanna go or what you wanna be in the future. Along the way kasi, may mga obstacles tayong madadaanan. At hindi mo alam, at kung hindi mo alam kung ano yung why mo sa buhay, or your why is not that strong enough, you might just give up. Kasi nga, hindi mo alam kung bakit kailangan mong magpatuloy. Ang alam mo lang, nahihirapan ka na, kaya hihinto ka na lang. Isa sa mga aral na naiwan sa amin ng aming lolo, Tatay Momoy, sabi niya, ang mga pangarap para lang yung pag-akyat sa mataas na bundok. Nasa iyo kung kapag napagod ka, ay magpapahinga ka at bababa na lamang. O titiisin mo ang lahat ng hirap makarating lang sa tuktok. Remember, the only thing that would prevent you to reach what you want is giving up. Endurance is one of the most difficult disciplines, but it is to him who endures that the final victory comes. At nais ko sanang bigyan kayo ng homework
for the last time. Pwedeng mamaya o pagdating nyo sa bahay, gawin nyo, o pag wala na kayong ginagawa talaga, nakaupo na lang kayo kaysa nag-Facebook, ang gawin nyo, list down 10 whys. 10 whys. Why do you want to be successful in life? Pwedeng gusto ko makatulong sa pamilya ko. Gusto kong bigyan ng kotse si nanay. Gusto ko tumira sa kamerya. O kahit ano na, pwedeng reason na magbibigay sa inyo ng drive sa magpatuloy pa to be successful. And just to add, the stronger the why, the stronger the drive you have. At kapag meron ka ng dahilan sa ginagawa mo, it is not easy to give up. Lalo na kapag hindi smooth yung dinadaanan mo. It is not important where you are at right now. It's where you can be in the future is important. And it doesn't matter what other people say. What matters is the reason you're doing it. Your heart. Your why. Huwag niyong isipin masyado kung ano yung sinasabi ng mga kapitbahay niyo. Ang isipin niyo kung bakit na ginagawa yun. That's why I want you all to think about it. Your whys. Listing it down would be much better. Para pwede niyong balikan sa panahon na nahihirapan na kayo. Or maybe pag college na kayo, nahihirapan kayo sa subjects, balikan niyo yung whys niyo. Para meron kayong maging inspirasyon ulit kung bakit gusto niyong magpatuloy. So, alam niyo ba yun sa mga kabayo? Yung mga kabayo, di ba nilalagyan niya ng ng dito? Ang niresearch ko yung ano tawag ko kasi hindi ko alam. Tapaoho. Tapaoho ko ba yun? Yun. So, bakit ba nilalagyan ng tapaoho yung mga kabayo? Pagka kakarera na o pag lalabas na? Ha? So, di ba, para hindi siya nadidistract dun sa paligid niya. So, ang nakikita niya lang ay yung nasa harapan niya. So, same thing sa atin. Yung mga nasa paligid natin, nakaka-distract yan. So, tulad ng isang kabayo na may tapaoho, pilitin natin na ang focus natin ay kung ano yung tinatanaw natin sa ating harapan. Yung mga pangarap mo, yung mga nais mong marating, yung gusto mong maging ikaw, 10 years from now, 20 years from now, 30, 40, or so on. So second thing, to be successful, you have to have dreams and goals. Have a dreams and goals. Anyway, alam niyo ba kung anong difference ng dreams at ng goals? Students? May nakakalam ba kung ano yung difference ng dreams and goals? So, ito yung magandang halimbawa. Dream without a deadline is just a dream. But a dream with a deadline is called a goal. So, ang difference, deadline. Yung involvement ng time. Yung sense of urgency. Kasi pag nangarap tayo, pangarap siya. Pero kailan mo siya gusto makuha? Pag nangarap ka na hindi mo alam kung kailan mo siya gusto makuha, magpaprocrastinate ka lang araw-araw. Hindi mo alam kung kailan mo siya gusto makamit, kaya sabihin mo, bukas na lang. Hindi mo na siya makukuha, or maybe makuha mo siya, late na. So, your wildest dreams would make you excited about your life and your future and about your future. But you have to set goals, short-term, mid-term, and long-term goals to keep that excitement going. Kasi pag nangangarap ka, excited ka, di ba? Pag una mong nagustuhan, gusto ko to, excited ka na makuha to. Pero dahil wala kang deadline, yung excitement mo, unti-unti nawawala yan araw-araw. So kapag meron kang deadline, alam mo kung day 1, ano ang dapat mong gawin, day 15, ano ang dapat mong gawin. At habang lumalapit yung oras ng deadline na sinet mo, mas mamipil mo yung sense of urgency. So mas maganda kung meron ka mga goals sa buhay. Take your goals, especially short-term goals, as daily motivation. Kasi once na ma-reach mo yung short-term goal mo, may kakaibang feeling yan deep inside na mas magpapa-excite sa'yo. And this will fire you up to get your midterm goals naman. It will boost your self-confidence as well. And you'll know that you are on track to be successful in the future. Sa bawat achievements, nadadagdagan ang ating self-confidence. At kapag mas confident tayo, we tend to do more and give our best sa mga ginagawa natin. Again, your success is only limited to your own imagination and your hard work. Don't waste your life on anything other than what you love.
If you don't love what you do, find your passion through trial and error. So parang math lang, trial and error. Don't be afraid to do it over and over and over again kung kinakailangan. So hanggat hindi mo pa natatagpuan kung ano yung gusto mo talagang gawin sa buhay, subukan mo na ng subukan. Baka matagpuan mo na ito at for sure, dun ka magiging successful. Kasi kung meron tayong whys or reasons to strive harder, dapat meron ka ding destination. Hindi naman tama na sagwan ka lang ng sagwan. Wala ka naman palang gustong puntahan. So nag-aaksaya ka lang ng effort, ng lakas, at ng time sa ginagawa mo. Have a clear vision and continue to remember that vision every day. Stay focused, stay motivated every day. And lastly, to be successful, it is not just about yourself. You are accountable to God and to others. My potential is God's gift to me. What I do with my potential is my gift to Him. Yung mga talento na meron tayo ngayon, pag di mo ginamit, darating ang panahon na baka mawala na yan. Kasi kinakalawang na. At dahil ang talento at kakayahan na meron tayo ay galing sa Diyos, kapag ginamit natin ito sa tamang kaparaanan at dahilan, syempre matutuwa yung nagbigay niya sa atin. Lalo na kung pinaggagamitan natin ito ay yung mga ginagawa natin ay hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa iba. What necessary is to become more. Means thinking beyond yourself. Think about our country as well. Have the attitude of gratitude. Magpasalamat sa mga taong tumulong at tumutulong sa inyo upang makarating kayo sa kung saan man kayo ngayon. Especially your parents, your guardians, and your teachers. Para sa mga taong naghirap at nagtaguyod sa atin, pay them back sa abot ng inyong mga kaya. Pero don't just stop there. Find someone na nangangailangan din ng tulong. Aim to pay forward in the future. You don't have to be super successful bago makatulong sa iba. Sapat na yung maliliit na steps at mga bagay na kaya natin gawin. As long as we are doing something na hindi para sa sarili natin. Always remember, you are accountable sa ating bayan at sa ating community. Extend to each person, no matter how trivial the contact, all the care and kindness and understanding and love that you can master. And do it with no thought of any reward. Listen to this famous quote from Jim Rohn. If you want more, you have to be more. For things to change, you have to change. For things to get better, you have to get better. For things to improve, you have to improve. If you grow, everything grows for you. So if you want a better country, a better province, a better municipality, a better barangay, and a better family, then you should start with yourself. I have few points here, or guides to build yourself. First, guard your self-thoughts. Choose your thoughts, for it will be your emotions. And your emotions will be your actions. Your actions will be your habits. Your habits will be your character. Your character will be your destination. And the destiny reflects who you are. So choose your thoughts. Choose a positive thoughts at all times. Second, stop comparing yourself to others. We are all unique in different ways. Focus on your strengths. Pag na-master mo na yung strength mo, at saka ka mag-focus sa weaknesses mo. And then turn your weaknesses into strengths as well. Third, begin with the end in mind. Never ever begin without ending in mind. Hindi pwede yung papasok ka, tapos bahala na. Plan ahead. If you fail to plan, you plan to fail. Fourth, do the right thing, even if it's the hard thing. Hindi porkit ginagawa ng lahat o ginagawa ng mas nakararami, ay yun yung tama. Stand firm kahit against pa ito sa flow. Basta, do the right thing. Fifth, take responsibility for your life. Take charge of your own future. Kung saan at kung ano man ang meron ka ngayon, maaaring hindi mo kasalanan yon. Pero kung saan ka at magiging ano ka in the future, decision mo yon.
Kaya be responsible enough for your own future. There's a lot more. In fact, unlimited nga yata ang mga ways to make ourselves better. So discovering yourself. Remember personal development. Keep on learning. Kahit 30 minutes ng pagbabasa ng books o online articles a day, it will make a big difference. And your future self will thank you for doing that. Hindi masama ang mag-spend ng time sa mga social medias. Facebook, Instagram, Twitter, meron din ako niyan. Pero kung nauubos ang oras mo sa harap ng computer, bakit hindi ka magbigay ng time na i-develop ang sarili mo? Kahit 30 minutes a day lang. Give some time para sa iyong personal development. Keep on trying. There's no such thing as failure, only results. Good result or bad result. For sure, may matututunan ka. You learn from two things, by your mistakes or by other people's mistakes. What you become is more important than what you get. Don't always aim for gadgets, phones, laptops, at yung mga bagay na nagdi-decrease ang value over time. Aim to always make yourself better. Always add value to yourself. Kaya nga personal development. Life will give you what you deserve, not what you need. Again, life will give you what you deserve, not what you need. So do your best and make it a habit, an everyday habit. To end, always remember, to be successful, first, know your why. Second, have dreams and goals. And third, you are accountable to God and to others. Sa ating tema, nasaktong buhay, sa dekalidad na edukasyong pinanday, ito ang saking tugon. Formal education will make you a living. Self-education will make you a fortune. Again, formal education will make you a living. Self-education will make you a fortune. And for the last time, your success is only limited to your own imagination and your hard work. Thank you and congratulations, families.